Magandang araw, Pilipinas! Narito ang mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Ekonomiya ng Pilipinas bumagal sa 4.4% noong 2025, pinakamababa sa loob ng 5 taon. Malacanang, tiniyak na nakatutok ang administrasyon sa ekonomiya sa gitna ng usapin ng charter change at panawagan para sa Ooster bid laban sa Pangulo. Dialogue sa pagitan ng Pilipinas at China muling nagpatuloy sa kabila ng tensyon sa West Philippine Sea. Bilang ng nasawi sa lumubog na ferry sa Basilan, umakyat na sa 37. And sa balikong ni pang negosyo, mga local airlines, pumayag na ibaba ang presyo ng domestic flights. Samahan ninyo kami sa malalimang pagtalakay sa mga isyong ito. Simulan natin sa kalagayan ng ating kaban. Inamin ng gobyerno na nakaranas ng matinding pagbagal ang ekonomiya ng bansa noong nakaraang taon. Ayon sa mga ulat, ang Gross Domestic Product o GDP growth ng Pilipinas ay naitala lamang sa 4.4% para sa buong taon ng 2025, ang pinakamabagal na paglago sa loob ng 5 taon. Dahil dito, bumagsak din ang Philippine Stock Exchange Index ng 2% sa huling trading day dahil sa pag-aalala ng mga investor. Sa kabila nito, nanatiling positibo ang finance chief na maaabot pa rin ng bansa ang upper middle class status ngayong taon. Ayon sa ilang business groups, ang hindi pag-abot sa growth target ay dulot ng mahinang investor confidence at hindi maresolbang issue sa pamamahala. Bilang tugon, inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na bilisan ang mga proyektong pang-imperastruktura at digitalization upang muling pasiglahin ang ekonomiya. Dahil sa anemic na growth, inaasahan ng mga eksperto na posibleng magkaroon ng rate cut ang Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Pebrero upang tulungan ang mga negosyo. Samantala, iniulat ng Department of Finance na bumaba rin ang dividends na narimit ng mga government-owned and controlled corporations o GOCCS noong 2025. Dako naman tayo sa usaping politika. Nilinaw ng Malacanang na hindi prioridad ang charter change sa kasalukuyan dahil nakatuon ang Pangulo sa economic reforms para sa paglago ng bansa. Kasabay nito, tinira ng palasyo ang mga kritiko na nagsusulong ng ouster bid laban sa Pangulo at tinawag silang mga hypocrite. Sa mababang kapulungan, inanunsyo ni Representative Terry Rydon na handa na ang Kamara na tumanggap ng mga bagong impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Sa harap naman ng tensyon sa West Philippine Sea, isang positibong hakbang ang pagpapatuloy ng political dialogue sa pagitan ng Pilipinas at China sa Cebu matapos ang higit 1 taong hiatus. Gayunpaman, pinayuhan ng ilang sektor ang bansa na manatiling mapagmatsyag sa pagtatanggol sa ating teritoryo habang pinapanatili ang diplomasya. Sa iba pang balitang nasyonal, nakapagtala na ng 37 biktima na nasawi sa trahedya ng lumubog na ferry sa Basilan. Kasalukuyan pa ring nagsasagawa ng operasyon ang mga otoridad para sa mga nawawala. Magandang balita para sa mga biyahero. Pumayag ang mga local carriers na babaan ang pamasahe sa domestic flights. Paliwanag ng Civil Aeronautics Board, ang mataas na presyo noon ay dulot ng kakulangan sa mga operational planes at mataas na demand. Ngunit inaasahang makakatulong ang mga bagong airport upgrades at dagdag na flights sa pagbaba ng singil. Sa sektor ng automotive, target ng Toyota Motor Philippines na mapanatili ang kanilang 46% market share ngayong 2026 sa pamamagitan ng paglalabas ng 5 bagong modelo. Nagbabala naman ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center laban sa lumalalang cybercrimes na nambibiktima ng mga consumers. Ayon sa Huskol PH Scam Report, tumaas ng 4 na beses ang mga phishing threats at risky URLs sa bansa noong 2025. Para sa ating mga magsasaka, maglalaan ang Department of Science and Technology ng 600 milyong piso para isulong ang smart farming technologies upang matiyak ang seguridad sa pagkain. Magsisimula na rin ang construction ng mga farm-to-market road projects sa darating na Abril ayon sa Department of Agriculture. Para sa mga motorista sa Metro Manila, asahan ang pagbabagal ng trapiko simula ngayong araw, ika-1 ng Pebrero. Isasara ang ilang bahagi ng EDSA malapit sa West at North Avenues para sa pagpapatuloy ng MRT 7 works.
Inaasahang tatagal ito ng 4 na buwan. Sa kalusugan, plano ng Department of Health na palawakin ang PhilHealth benefits para sa mga middle-income contributors. Inilunsad na rin ng FDA ang kanilang upgraded online product verification portal upang labanan ang mga peking produkto sa merkado. Nilinaw naman ng Bureau of Quarantine na wala pang naitatalang kaso ng Nipah virus sa bansa, ngunit nananatiling mahigpit ang screening sa mga ports. Sa enerhiya, inihahanda na ang mga komunidad sa Northern Samar para sa itatayong 108 bilyong pisong wind farm project na inaasahang magbibigay ng malinis na enerhiya sa rehiyon. Bago tayo magtapos, silipin natin ang lagay ng panahon. Ayon sa Pag-asa, patuloy na makakaapekto ang shear line sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas na magdadala ng mga pag-ulan. May binabantayan din tayong cloud cluster sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng maging low-pressure area. Muling nagpapaalala sa lahat na mag-ingat sa mga pagbaha, lalo na sa BARM kung saan itinaas na ang red alert dahil sa matinding baha na nakaapekto sa halos 100,000 pamilya. At yan ang mga balitang aming nakalap para sa araw na ito. Ako sa inyong tagapagbalita, muling nagpapaalala na ang wastong impormasyon ay susi sa maunlad na bansa. Huwag kalimutang mag-share, like at subscribe. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala.